Magandang araw mga kasama sa mga RC Boat, Mini Bangkarera. Ngayon po ay i-discuss natin kung ba yung mga iba pang dahilan kung bakit nasisira yung ating motor. Dahil dun sa sinundang video, pinaliwanag ko sa inyo kung paano alagaan ang ating motor. Pero dahil nagkakaroon pa rin tayo ng problema dahil nga nasisira ating motor, nagtataka tayo bakit ginagawa na natin siyang langisan, pagkatapos hugasan, pero nasisira pa din. Ito po yung isang dahilan. Ito po yung ating installation, yung pagkakabit. Dahil po ito po yung ating ginagamit, lalo na sa ating mga kababayan natin na hindi makabili ng speedboat, ito po yung ating ginagamit. Ang ating nagiging problema po dito, mabilis masira ating motor. Dahil po yung isang dahilan ay yung alignment nga. Kumpara dun sa mga speedboat na binibili nangyayari na talagang mahal naman, ang manufacturer po niyan ay talaga pong merong mga jig na may mga na talaga pag inilagay mo yung motor at saka shop ay align na tapos may mga QC pa sila. Hindi naman po natin yun pwedeng gayahin dahil malaking kumpanya yon. Kaya, ang ma-recommend ko sa inyo, yan, na gumagamit lang ng ating mga locally made na bangka, eh, pilitin po nating mapaganda ating instalasyon. Yan, ito pong, yan, katulad nito. Yung alignment po, ang napaka-importante. Dahil po, pag puro tayo ay sumala sa align, ano po mangyayari? Marami po tayong klase ng misalignment. Angular, parallel, vertical yan. Kahit pa po talagang pag sumala tayo sa alignment, ano po ang magiging problema? Masisira po ang ating motor. Ayan. Bakit po? Paano po masisira? Dahil po pag nagkaroon po siya ng misalignment, ang puwersado po diyan bearing. Pag po ang bearing ay may stress o puwersang nararamdaman, iinit po siya. Painit na po siya ng painit habang natagal. Ano po mangyayari pag uminit na uminit? Yung pong ating lubricant doon sa loob ng bearing, pag na-reach po niya yung maximum na hindi niya na kaya, malulusaw po siya. Aagos siya. Mawawala siya sa loob ng bearing. Pag po nawala yung lubricant o grasa sa ating bearing, ano po mangyayari? Masisira po yung ating bearing. Ayan. Dahil uminit na siya, wala nagpapudalas, yung pong mga bulitas, madideform na yon. Pag na-deform na po yon, ayun, kakaragkaga na siya. Kumisan, nag stack up po yung ating motor, hindi na maikot. Kumisan, talagang totally wasak na talaga. Talagang laglagan ng bulitas. Ayan na po mangyayari sa ating motor, mahal na mahal. Eh di wala na po tayo, pinag-ipunan pa nga natin ito. Kaya kumisan, talagang nangupit pa sa mga sa asawa para na makabili nito. Dahil nga, hilig naman po natin talaga ito. Para makatulong po tayo ay ito po. Pilitin po nating align na align yung ating shaft to motor. At dahil ang problema natin medyo maliit, mahirap mag-align, sa susunod ko pong video ay tuturo ko sa inyo kung paano kami mag-align. Pero kung talagang yung mga gawa na tingin niyo wala sa alignment at ang gamit nyo ay itong rigid, gumamit po tayo ng yan. Ito po. Universal joint. Ayan. Yan. Yan. Universal joint po ating gamitin. Kahit po medyo bali siya, ayan. Huwag kayong gagamit ng rigid. Ayan. Ito siya. Matigas. Dito, kailangan align ang ang inyong shaft to motor. Ito naman, yan, ito, matigas ito. Kailangan dito, perfect siyang maa-align mo dito. Ito po yung ginagamit ko pag ako ay nag-install. Ito, para masigurado nating alignment. Pero sa susunod pong video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-align. Pero kahit pa sabihin, align na, at ganito ang inyong gamit, huwag kayong gagamit ng ito, straight joint kung tawagin. Gumamit kayo ng universal joint. At isa pa pong the best sa aking karanasan ay
ito ang inyong gamitin. Flexible. Ayan. Dahil itong flexible, kahit medyo sala, kahit gamitan ninyo ng straight joint, okay lang. Dahil sumala siya, ma-absorb niya yung misalignment ng motor to shaft. Ayan. Ito po ang aking may recommenda. Medyo mahal nga lang po ito dahil ang presyo nito ay halos magkaparehas din ito. Kaso ang problema lamang, yung housing nito ay medyo malambot din. Kaya yung housing nitong flexible, isusuot nyo pa sa housing nito na 8mm. Katulad nito. Ayan. Ayan. Ito po, flexible. Kaso yan, double. May nakasuot pa ulit dito sa housing ng rigid. Ayan. Ayan. Ito yung gamit ko. Ayan. Kung makikita ninyo, ayun. Yun. Oh, flexible ito. Ayan. At isa pang dahilan, kahit nasisira, ay yung pong axial movement. Dahil po, yan, kamukha po nito. Ayan. Yung iba po, kawang po yung hélice, kawang sa housing. Dahil pagkawang sa housing yung ating hélice, diretsyan tutulak sa makina. Na yung ating makina ay magsasuffer ng load, ng axial load. Pag po ganun, yung ating bearing ay hindi niya kakayanin yung axial load dahil medyo malaki ang bangka, maliit ang makina. Kaya pag hindi niya kinaya, iinit yung bearing. Pag uminit yung bearing, kung ano yung nangyari sa diniscuss ko kanina na pag uminit ay malulusaw yung grasa na kasisira niya. Yung bulitas niya iinit, madidipon, masisira na. Kaya po yung aking design, ito, nakalapat na dito. Kaya pag umikot ang hélice, pag itutulak yung shaft, tumulak. Yung shaft, ang itutulak naman itong housing. Kaya itong housing ko, matibay yan. Kaya itulak man ng ganyan, ang magdadala ng tulak itong housing. Yan. Ay, yung ating pong makina ay talagang safe dahil iikot lang siya. Wala siyang naikot siya, walang nagtutulak sa. Basta ikot lang siya na ikot. Radial lang. Walang radial, walang axial. Basta nasa center line siya na umiikot, safe na safe po siya. Hindi kamukha nung kawang, talagang yung ating hélice, direktang tutulak sa makina, tapos makina pa, siya po magtutulak sa bangka. Hindi tulad dito nakalapat, inuulit ko, hélice, itutulak na ay housing, housing, ang itutulak na ay bangka. Safe po ang ating makina. Kaya sana po sa makatulong itong ating video dahil napakamahal po talaga ng mag-vision itong RC boat. Kahit pa sabihing local boat lamang itong ating ginagamit, yung pong accessories ang ating ingatan. Magkano ating aabutin? Halos dito sa isang ganito, yung accessories lang aabot ng 6 to 7,000. Kasama yung ating controller, ASA, battery, shaft, motor, magkano po? Dahil pag kayo bibili naman ng mumurahing ASA, baka isang mura nga, isang takbo lang. Tapos, nagluluko na. Kaya po yung 6 hanggang 7,000, meron na po kayong isang set ng accessories. Tapos, yung bangka, yan. Dito sa amin ay halos po yung gumagawa ay 1.5 ang isang bangka, may pintura na. Basta nyo lang lalagyan ng new accessories. Magkano tatama nun? Mahal po talaga. Kaya po ako nagawa ng video ay para makatulong sa ating mga kasamang mahilig sa bangka na talagang nag-iipon pa para lang makabili ng accessories. Kaya po itong video ito para sa atin, para sa inyo. Para maingatan natin yung ating mga motor, etc. Yan. Dahil sobra pong mahal pag hindi natin iningatan. Sana po makatulong yung ating video kahit maiksi. Ingat po tayo. Salamat po.